Maayong gabi sa inyong tanan. Nagpunta po ako rito dahil sa imbitasyon na aking natanggap, Green Rise Movement. Importante po sa akin ito kahit napakalayo ng Davao at napakarami po ng aming sorties sa Luzon. Pero kailangan po na makarating din ako para makapag-participate din ako sa event na ginagawa natin ngayong gabi. This is very important to me to express my side on what is happening to our country today. Kasi po bilang isang abogado, naiintindihan ko naman ang mga proseso ng batas. Hindi po tama ang maraming bagay na ginawa ng House of Representatives at ng ating pamahalaan. Unang-una na po yung impeachment na nangyari sa ating Vice President. I question the impeachment on two grounds. Yun pong ebidensya na kanilang pinagsama-samang ipunin ay hindi naaayon sa aming proseso. I told the committees, this is not the way to investigate the utilization of public funds. The House of Representatives was not given the responsibility to make the audit of funds. There is only one single office of the government that was reposed by the Constitution to do the audit, to do the examination of all reports relative to the public funds utilization. Ito lamang po yung Commission on Audit. Nobody else. The only mandate and authority to audit resides in the COA, not in the House of Representatives. Sinabi ko po sa kanila, ito pong audit na ginagawa sa Office of the Vice President is only a starting point. There is no conclusion yet. It is only audit observation memo. There is no findings yet. Ang totoo niyan, sabi ko, kahit na itong audit observation memo will transition into a notice of disallowance. The notice of disallowance is still assailable. It is appealable. Bakit tayo ang gumagawa ng isang bagay na ginagawa ng Commission on Audit? We cannot encroach upon ourselves the mandate reposed to the Commission on Audit. Hindi po natin pwedeng kunin yun. Wala silang maisagot. So I asked the Commission on Audit. Sila yung tinanong ko, can you surrender your authority and mandate to the House of Representatives? No, sir. Is there any other office aside from you who can make the audit? None, sir. Bakit nyo binigay ngayon sa committee? What happened? Kasi po, sinabpi na kami. Dahil sinabpi na ka ng House Committee, sumunod ka naman. Ba't hindi ka nag-object? Why did you not write back the House of Representatives? You cannot take away this responsibility from us. This is ours. You have nothing to do with this. Bakit hindi kayo sumagot? Takot po sila. Ito po yung nangyayari. So, if the audit of the COA is not even final and executory, it is even appealable to the Supreme Court. Bakit yung audit na ginawa ng House of Representatives became final and it was utilized as the means to impeach the Vice President? Wala na po sa hulog eh. Wala na pong rule of law. So sa galit po nila sa akin, tinanggal lahat ako sa aking mga committees.
Inubaran ako. Wala na akong committees ngayon. Ang akala nila, matatakot nila ako. Akala nila, hindi na ako magsasalita. Pati po yung position ko sa Commission on Appointments, tinanggal din sa akin. Pati po yung mga binibigay nila ng mga ayuda na pinamimigay ko rin sa ating constituents, tinanggal din nila. Pati po yung inisyo kong mga guarantee letters para pampagamot sa mga kababayan nating mahirap, tinanggal din nila. Sabi ko, bakit? Pinarusahan nyo na nga ako. Pati nga yung allowance ko, tinanggal nyo na. So pinarusa, okay lang sa akin yun. Pero sana, wag na ninyong kunin itong guarantee letters kasi para sa mga taong mahihirap ito eh. Pampagamot nila to, pambili nila ng gamot, pang-ospital, kinuha pa ninyo. Ganyan na po ang nangyayari.